Nagpaalam si Tyler na aalis na. Pinipilit ni Katrina na hindi magpapekto sa kakaibang dating ng ngiti ng binata. Tinawaan lamang na si Tyler at nalayuan na. Siya naman pagsalubong sa kanila ng kasambahay na maghahatid sa kanya sa silid na kanyang gagamitin. Mamaya pa niya sigurado makakaharap ang mga magulang ng pinsan dahil malamang nabisi ang kanyang tito at tita sa pag-asikaso ng party. Okay kuya, salamat nga pala sa pagsundo mo kay Ate Katrina. Naulinigan niyang sabi ni Charlene. Sadya bang masungit ang pinsan mo? Napasimangot si Katrina sa sinabing iyon ni Tyler. Pero bakit pa siya naapektuhan sa impresyon ng binata sa kanya? Ano ba ang kanyang pakialam? Dati-rati naman kasi, wala siyang pakialam. Madalas siyang sabihang masungit. Si Ate Kat? Hindi naman. Huwag mong pansinin iyon. Tinutopak lang yon. Pagod siguro sa biyahe. Mamaya lang. Maganda na ulit ang kanyang mood. Okay, sige. Aalis na ako. Nasaan na si Sean? Nauna na nga pala siyang umuwi. Nagka-problema daw sa dress sa kanyang susuot mamaya. Kaya hindi ko na nahinintay pa. Ingat ka kuya. Uy, bumalik ka mamaya ha? Senyorita, tumawag po si Cedric Argelies. Kaibigan niyo daw po siya. Oo, bakit daw pa siya napatawag? Hindi daw po siya makakarating dahil hindi na narinig pa ni Katrina ang iba pang sinabi ng isa sa mga maid sa bahay na iyon dahil nakalayo na siya sa mga nag-uusap. Bakit ba kasi siya nakikinig sa usapan o usapan? Ano ba kasi ang kanyang pakialam sa sasabihin ni Tyler sa kanya? No, hindi naman ang sasabihin ni Tyler ang kanyang pinapakinggan, kundi ang kanyang pinsan. Napapuntong hininga na lamang si Katrina. Kaya nga ba, ayaw niya maging isang event organizer. Napakaraming sakit ng ulo kapag ganoong may mga last minute na aberya. Mabuti na lang talaga at kailanman ay hindi siya naging punong abala sa anumang okasyon ng mga tao malapit sa kanya. Basta, dumadalo lang siya sa mga party, kakain, makikipagkwentuhan at pagkatapos ay uuwi na. Dito po ang inyong kwarto, Senyorita Katrina. Narinig niya yung sabi ng isang kasambahay. Okay, thank you. Ngunitian niya ang kasambahay bago pumasok sa silid. Salamat naman at makakaidlip na rin siya. Is this a joke, Charlene? Nagusot ang gusto ang mukha ni Katrina. Pagkatapos mailagay ang lahat ng magkokotilyon sa kanya-kanyang pwesto at makilala ang kanya-kanyang partner. Alauna na ng hapon, nakatokin siya ng kanyang pinsan para maghanda sa briefing ng cotillion presentation at hindi na nagustuhan ang mga sumunod na natuklasan. Sorry ate, pabulong na hingi pa umanhin ni Charlene. Nagka-chicken pox to si Sed. Yung totoong partner mo. Mawawalan ka ng partner kung di ako kukuha ng bago. At si Kuya Tyler lang ang available. So sana, inalis mo na lang ako sa cotillion. Besides, di naman ako appropriate isali sa kanyan. Pabulong din na yung sabi, dalayo na makakuha ng atensyon sa mga tao roon. Nasa porch silang magpinsan para manood muna ng mga steps ng cotillion. At ang magaling na lalaki, natapik nila magpinsan, ayun, at paranting nakaupo sa isa sa mga silya, malapit sa mga nagsasayaw. Nanonood din ito ng steps ng mga magkokotilyon. Parang walang kaso sa bruho kung sila ang magka-partner at naiiba at nalalayo ang edad sa lahat ng magkokotilyon. No, masisira ang kotilyon ko kung hindi kita isasama. Ate, please, gawin mo na ito para sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi na ako hihingi pa ng pabor sa'yo. Pakiusap pa ni Charlene. Naawa naman si Katrina sa kanyang pinsan. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi pa ito nagagalit sa kanya. Dahil sa totoo lang, siya ang gumugulo ng mga bagay-bagay sa party nito. Gusto ni Charlene na mag-participate siya sa napaka-importanting event na iyon sa buhay nito. Wala siyang lakas ang loob at tumanggi kahit pa ang kapalit ito ay magiging katatawanan siya sa mga magiging bisita ng pinsan. Ang tanda na kasi niya.
para makisali sa presentation ng mga teenager. Pagkatapos ang kanyang partner ay napakalayo rin sa pagiging teenager. Kung sa bagay, hindi naman halata sa itsura ni Tyler na 25 na ito. At dahil maliit siya, hindi rin halata na malapit na siya mag-23. Parang alang silang 19. Whatever. Napagbuntuhin nga na lang si Katrina. Ayan, thank you ate. Tuwang-tuwang sabi ni Charlene. Yaan mo, babawi ako sa'yo. Sa 1 week stay mo dito sa Cebu, sasamahan kitang mamasyal. Hindi mo kailangang abalahin na yung sarili para entertain ako. Ate naman, syempre, na-miss kita. Na-miss ko ang bonding natin. Nung umalis ka, kami na lamang ni Ate Jenica ang parati magkasama. Nakakasawa na yon. Ang tari-tari pa naman nun. Maarte pa. Napangiti na lamang si Katrina. Mas close pa si Jerlyn sa kanya kesa sa nakatatandang kapatid na babae. At ginawa mo pa akong clown? Kunwari, ay pagkataray niya rito. Hindi naman ate. Okay guys, break muna. Ibe-brief ko lang ang bagong members. Ang sabi ni Sugar, ang baklang choreographer. Tumayo na si Tyler at kinaway naman siya ni Sugar para lumapit. Nagsilayasan naman ang mga nagkukutilyon at ang kanya-kanyang umpukan para magdaldalan. Napilitan tuloy si Katrina na lumapit kina Tyler at Sugar. Na ilang ulit hinagod ang tingin ng una. Mukhang kilig na kilig si Sugar habang tila na nagpapantasyahan si Tyler. Wala naman pakialam ang binata sa klase ng titig na pinupukol dito ng bakla. He was looking at her as she made her way towards them. Gusto tuloy ma-conscious ni Katrina sa sarili. May mali pa sa itsura niya at ganoon makatingin sa kanya si Tyler. Okay, kami muna ni handsome baby ang magsasayaw ha? Panoorin mo muna kami, Miss Katrina, sabi ni Sugar na makalapit siya sa mga ito. Tumango si Katrina at kumuha ng sansilya para maupo. Nakahulog na pinanood niya sina Tyler at Sugar. Tila nagulat pa si Tyler nang nilahin ito ni Sugar. Yung solo piece niyo muna ni Miss Katrina ang gawin natin. Konting steps lang naman ng rumba. Kapag kayo na nasa gitna, mamaya. Ang choreographer kasi na si Sugar sa cotillion presentation. May kanya-kanyang dance piece sa gitna ng bilog. Ang bawat magkapareha, bagong totoong performance ng debutant at ang napatapat sa kanila ay rumba. Isang napakalaswang sayaw. Hawakan mo kasi ako mula sa balakang ko. Dahan-dahan, yung parang sambang-samba mo ang aking alindog. Malanding sabi ni Sugar. Ganito? Hinawakan ni Tyler ang baywang ni Sugar. Pataas sa mga braso hanggang sa balikat at pababa muli. Lagyan mo ng feeling. Reklamo ng bakla. Naiilang man ay sumunod si Tyler. Napangiti si Katrina. Sa totoo lang, ay hindi niya kailangan ang napakaraming practice dahil nasa nature niya na madaling makamemorize ng steps. Best performer kaya siya nung college at high school. Kahit anong uri ng sayaw ay nagagawa niyang sabayan. Pwede bang si Katrina na lang ang partner ko? Ang hirap naman kasi kasama ko mag-practice dahil hindi naman ikaw ang kapartner ko mamaya. Narinig niyang reklamo ni Tyler. Nakisimangot ako mawala si Sugar. Sige na nga. Anito? Miss Katrina, dito ka na. Naglaro sa isipan ni Katrina ang isang ideya. Tumayo siya at lumapit sa dalawa. Habang nagbibigay ng instruction si Sugar, ay sinasagawa naman nila iyon ni Tyler. Dumikit ka pa ng konti sa kanya, Miss Katrina. Nagulat si Katrina nang bigla siyang hapitin ni Tyler sa kanyang baywang palapit sa katawan nito. Kulang na lang ay mapasubsob siya sa malapad at matigas itong dibdib. Dito rin nakaligtas sa kanyang matatalas sa pang-amoy ang napakabagong halimuyak ng katawan ng binata. Humalo ang natural na panalaking amoy nito sa gamit ng mamahaling pabango. Hindi yun matapang na tulad ng pabango ng mga lalaking office mates niya. Tama lamang ang amoy niyon, kaya gustong-gusto niyang singhutin ang kanyang ilong. He smelled so good, intoxicating,
Amazing. Oh, definitely divine. Dahil nakabukas ang dalawang botones ng polo ni Tyler sa bandang dibdib, hindi sinasadya na silip niya ang loob niyon. Hindi niya kalain na kung gaano kaganda ang pagkakahakap ng polo sa katawan, ay ganoon din pala kaganda ang tanawin na tinatago ng damit na iyon. Ayan, tapos, gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Handsome baby. Instruction muli kay Sugar na kay Tyler nakatingin. Napaigtad pa si Katrina na maramdaman ang marahang pagdantay ng mga kamay ni Tyler sa kanyang balikat. Pagkatapos ay dumulas iyon pababa sa kanyang baywang at pababa pa sa kanyang balakang. Pagkatapos ay pataas muli. Tama naman ang ginagawa ng binata, pero bakit parang hindi tama ang kanyang nararamdaman? Ano mo may maliliit electric shock sa paulit-ulit na nanunulay sa kanyang mga himaymay habang tila sinasamba ng mga daliri ni Tyler ang makinis niyang balat. Now, move! Utos si Sugar. Parang robot na sunod-sunuran si Katrina. Kinokontrol ang isang remote control. At ang may hawak na remote control ay si Tyler. Dalahin siya at nagpapakontrol sa bawat galaw ng binata. What happened to her initial plan? She planned to ruin the whole practice to make him quit. Pero ano nangyari? At nagpapadala siya ngayon sa magandang paggalaw ng katawan ng binata? No way, this can't be. Dahil sa sinigaw na iyon ang kanyang isipan, ay natauhan si Katrina. Sinadya niyang kumilos. Daliwa sa kilos si Tyler. Natapakan niya ang binata. Pumalya ang mga paggiling ng kanyang balakang at naulit nang naulit. Sorry, ani Katrina sa kanyang kapareha. But she did not sound and look sorry. Hinayaan na sila ni Sugar na magsayaw na sila lang. Dalang una nilang pagkalo ay maayos na maayos. Ngayon na may kausap sa cellphone ng bakla habang pumapailan lang ang musika na para sa dance piece nila. Tuloy ay hindi nito napansin na nakadalatsi-latsi na ang kanilang pagsasayaw. What happened? Kanina lang ay okay na okay Usisapan ni Tyler. I can't do it. Mag-quit na lang tayo. Suwestyon ni Katrina. Gusto mo ba magtampo ang pinsan mo? Look, Tyler. Hindi naman na tayo bagay sa performance nito. We're too old for this. Pabulong, pero pabulyaw niyang sabi. Tinangka niyang lumayo, pero kagad siya napigilan ng binata. Hinapit pa siya nito palapit, para hindi siya makalayo. Ano ba? Let me go. No. Gate Tyler. Naman sinapit pa siya sa katawan nito. Huminto sila sa kanilang pagsasayaw. Ay kung ano na namang kumalabog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang sarili. At parang gusto niyang manlamig at manghina habang nakakulong sa mga bisig ni Tyler. Para na isang manatili pa sila na mas matagal sa ganoong pwesto. What are you doing to me, brute? Bakit pa niya nararamdaman ang ganoon? Samantalang hindi na mabilang pagkakataon na may nakasayaw siya sa mga party na kanyang dinaluhan kasama ng mga kaibigan. Gagawin natin ito para sa pinsan mo at hindi para sa ating sarili, ang sabi ni Tyler. Tama ka, hindi na bagay sa ating edad ang ganito, pero pinili ka pa rin ni Charlene dahil importante ka sa kanya at sakto lang pinakiusapan ako na pumayag na maging partner mo. So, napilitan ka lang pala maging partner ko. Bakit hindi ka nalang mag-quit para matapos na ito? Galing-galing isigaw niya kay Tyler. Di kasi kaya-aya ang dating sa kanya. Nang sinabi ng binata, tuloy, sa halip na makumbinse, siyang ituloy ang ginagawa, lalo pa siyang nayamot. Kung sinabi ng binata na kahit paano, ay natuwa ito magkapareha sila, hindi naaandar ang kaartehan niya, at hindi na sana magpapakipot pa. Dahil sa totoo lang, gusto rin niya ang pakiramdam na magkadikit sila. What was she thinking? Ikaw ang isa sa mga pinaka-importanting tao para kay Charlene. Kaya sinama ka niya sa kotilyon. Tapos, sisirain mo lang. Kahit itong pakisama na lang maibigay mo sa kanya, sigurado ako, magiging napakasaya niya. At sinasabi ko sa iyo, gagawin natin ito sa ayaw at sa gusto mo. Tila naiinis,
nasabi ni Tyler sa kanya. Pero kung ang intensyon naman ng binata sa sinabing iyon ay sindakin siya, pwes, hindi ito nagwagi. May ibang damdamin sa kanyang loob na unti-unting pinipukaw na pagkakadikit nilang iyon. Kaya naman sa halip na masindak sa mga sinabi ng binata ay parang mas nais pa niyang matuwa. Get a hold of yourself, Katrina. Kung ang problema mo ay mga steps, huwag ka mag-alala. I'll show you how to dance. Hindi tayo titigil hanggang sa matuto ka. Mababa na ang tono, suggestion ng binata. Gusto tuloy mapanganga ni Katrina. Hindi ba nito nalalaman na isa siyang total performer? Pero sa halip na itama ang binata sa maling akala, ay sinunod niya ang suggestion nito. Mahirap akong turuan. Ano niya dito? Mas hirap pa bang turuan? Kasi turuan magsalita ang mga daga? Nakangiti ng tanong ni Tyler. Napangiti na rin si Katrina. You look more beautiful when you smile. Sana, lagi ka na lang nakangiti. Anito, na pinakawala na siya. Napayuko tuloy si Katrina. Naaasiwa siya kapag binobola siya ni Tyler. Kahit kasi alam niya, pamabola lamang ang sinabi nito, tila ba, pinapaniwalaan at tumitimo ang mga iyon sa kanyang isip at damdamin. Ngayon ay alam ko na ang pagkakaiba ninyo ni Jenica. Aside from the fact that you're the silent type, you have a rare kind of smile that you could draw any man near you. Dagdag pa ni Tyler. Please, Tyler, kung gusto mo na magkasundo tayo, huwag ka na mag-a-assume na may hilera mo ako sa mga babaeng binubola mo. Hindi na nakatiis, nasabi pa ni Katrina. Hindi ako mambobola. Hindi mo gustong pinupuri ka? I'm surprised that you're aware of it. Impressive. Sarkastiko niyang sabi. Tell me, ano pa bang mga ayaw mo? Pinagtaasan niya ito ng kilay. What makes you think I'm going to tell you? Pabor din iyon sa'yo para hindi kita mabwisit kapag hindi sinasadyang nagagawa ko ang mga ayaw mo. Magsasayaw pa ba kayo? O magkikwentuhan na lang? Ginawa niyang entablado ang practice habang nagkabatuhan kayo ng mga linya sa isa't isa. Sabay silang bumaling ni Tyler sa nagsalita. Tita Sugar, panira ka talaga ng magandang palabas, sabi ni Jerlyn sa bading. May audience na pala sila. Hindi napansin ni Katrina na nasa kanila na pala ang atensyon ng mga kasali sa kotilyon. Maging sa Jerlyn, nakala niya ay nasa loob ng malaking bahay. Hindi rin niya napansin na natapos na pala si Sugar sa pakikipag-usap sa cellphone. Inggit lang si Ate Sugar kasi hindi siya pinapansin ni Kuya Tyler. Pangaasar pa ng isang teenager na kasali rin sa kotilyon. Inirapan nito ni Sugar pero binaliwala lamang iyon ng teenager. Magpa-practice na, sabi ni Katrina. Pumesto na ang lahat. I-practice na muna natin ang magkakasama. Tapos, ay ang solo dance pieces naman ninyo na makauwi na kayo at ang makapagpa-beauty na ng bongga. What are you doing here? Biglang napabaling si Katrina sa pamilyar na boses na nagsalita mula sa kanyang likuran. Kakatapos lamang ng presentation ng kotilyon at ngayon naman ay 18 roses na. Gusto pa sana niyang mapanood ang program na iyon ng party pero nawalan siya ng gana na mapansin sa isang bahagi na nanunuring tingin ng kanyang mga kapatid at maging ng kanyang ama. Nagpasya na lamang siyang pumunta sa pinakatagong bahagi ng garden ni Jerlyn. Siguro mamaya, kapag natapos ang 18 candles ng kanyang kinabibilangan, ay aakita siya ng kwarto para makapagpahinga. Invited ako sa party na to. Pagkawika niyon, itinalikuran na niya ang nanguhuyam ng ngiti ni Junard. That's not what I meant. Naramdaman niya ang paglalakad na nakatatandang kapatid palapit sa kanya. Hindi ba't gustong-gusto mo na parating napapansin ni Daddy? Bakit ngayon ay nagmumukmuka dito sa garden? Inaasahan mo ba na susundan ka niya rito at susuyuin sa ginawa mong paglayo sa kanya sa loob ng mahabang panahon? Excuse me? Hindi maintindihan ni Katrina kung bakit tuwing magkaharap sila ay wala nang ibang nakita
at naisip si Junard, kundi masasamang bagay tungkol sa kanya. Hindi ako nag-a-assume na ganoon. I just don't want to mingle with visitors, lalo na sa mga miyembro ng pamilya na sinasabi mong dapat ay hindi ako kabilang.